Pero ang maganda nito is, alam mo, nung nilabas ko yan, di ba inaccuse pa nila ako na nagsisinungaling ako at gumagawa lang ako ng istorya. Now, no less than someone in Congress is talking about it and confirming it. Ano? Alam mo, hindi lang 777 yan, Karen. Ano? Meron pa nga 30 yan eh. Oh, wow. 30. Kung ikaw ang nag-host. Grabe naman Oh yan. my. Yes. 30, 30, 30. Kung Galawang sindikato talaga. Hindi lang ko pala 77. Meron pang 30, 30. Sige, Mayor Benji. Ano yung Ikaw ang 30, 30 host. na yan? Kaya nga nag-uunahan silang mag-imbita eh. Kung ikaw ang host, you get 30. Alam mo ba na meron ng 777, meron pang 30. Alam mo ba na meron pang 999? Ano Meron naman pa- 999? Ano yun? Oo. Meron pang 77, 30, 30, 999. Ano ba yan? Walang nga talaga tong si Bonji kung ano mga naiisip eh, no? O, ayan na nga ho ba sinasabi natin. Itong si Auntie Claire, di ho ata nakatulog kagabi. Excited na sagutin yung mga banat ni Bibi Sara sa kanya. Ang problema kasi dito, Auntie Claire, sumobra na yung pagiging bida-bida mo. Kung ano-anong pinagsasabi mo sa social media, pagka napapasok ka, kung sino-sinong pinagbibintangan mo ng fake news, ikaw ang fake news dyan di ba? Ikaw ang pinakamalaking fake news sa buong Pilipinas. Ayun na nga mga kababayan, bago natin pag-usapan yan at ang interview nitong si Mayor Benjamin Magalong dito kay Ma'am Karen Dabilang. Pag-uusapan ho natin dito sa video na to. Pero bago ang lahat ng yan, isa like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, itong si Marcos Jr. Katulbat iniran itong mama na to. Ano nangyari, Brad? Siguro madaming lawak dyan sa Malacanang kaya nagsindi siya ng katol o kung ano man sinindahan yan. Tapos nasinggot niya kaya... Anong klaseng presidente ito? Marcos, Philippines must prepare for war over Taiwan. Anong war? Wala naman tayong kaaway, ba't sumasali tayo sa away nila? Mga kababayan, pagka nagpatuloy to, anak ng tokwa, malaking kaguluhan o ito mga kababayan. Bakit mo ba kami sinusubo sa problema na hindi naman natin problema? Ang dami natin problema dito. Una sa lahat, yung presidente namin, hindi namin malaman kung nasa tamang katinoan. Normal ba siya o pulburonic? Illegal na droga, kriminalidad, mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, korupsyon, flood control, ano pa? Ang dami na natin problema, Mr. President. Ay, Mr. Bangag? Anak ng toka, baka bonjing ka na rin. Ang dami natin problema, ba't pa natin po problemahan yung Taiwan na yan? Mga kababayan, nakuha niyo ho ba? Ang dami ho nating issue dito sa bansa. Hindi ho nasusolusyonan. Pinakamalupit dito, hindi natin malaman kung nasa tamang katino ang presidente natin. Tapos gusto niya, maganda tayo sa posibleng sumiklab na gyera dyan sa pagitan ng China at Taiwan. Brad, alam mo, sa bagay, sana hindi naman ho siguro natutulog ang ika nga ang tawagin dito, Diyos ng tadhana. Huwag niyo hong paintulutang mangyari. Masunod ang gusto nitong mga siraulo sa pamahalaan. Dalangin ho namin na sa lalong madaling panahon maging matinuna ang administrasyon ng Pilipinas. Di ba? Anak ng tokwa, nananahimik kami dito. Gusto mo kaming gumera? Hindi mo nakita yung nangyayari dyan sa gitna silangan? Gusto mo magkaganon ng Pilipinas? Palibasa, wala kayong pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi ko sinasabing ako lang ang mayroong pagmamahal. Hindi. Ang sinasabi ho natin dito, anong dahilan kung bakit tayo napunta dyan sa problema na yan, dyan sa Taiwan at China? Magpapulburon test ka, pag lumabas ang resulta, saka natin pag-usapan yan. Visit ka. Ito, Jack Logan muna tayo mga kababayan. Dami natin pag-uusapan na naman. Game, Ano kayang Jack Logan. pakiramdam na kontraktor ka ng mga dinayang flood control projects? Tapos ang dami mong pera. Ay, mamaya to, bago tayo magpunta doon kay Mayor Benjamin Magalong, pakinggan ho muna natin itong si Auntie Claire na hindi nakatulog kagabi kasi gigil na sumagot dito kay Vice President Sara Duterte. Auntie Claire, pasok ka na. Kahit malapit sa puso, Oh. kahit kaibigan, Oh. wala pong sisinuhin ng Pangulo. Wow. Mananagot, Wow. ang dapat managot. Yun. At sa pag-iimbestiga po, hindi naman po kasama mismo ang DPWH. Sila lamang po ang magbibigay, magpo-provide ng mga information, ng mga records. Dahil po ang siyang mag-iimbestiga rito po ay pangungunahan po ng Regional Project Monitoring Committees.
At ang oversight team po ay ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev Regional Director, sila yung chair. Department of DBM, Regional Director ang co-chair. DILG, Regional Director, at ang OPPMS, Regional Team Leader. At maaari magkaroon din from the non-government or people's organization as applicable. So ang gagawin po nila, unang-una, ay site inspection, recording, at saka po magre-report in consolidation. So lahat po Ang problema dito, pagkahawak ng executive, yung mga mag-iimbestiga, wala pa rin hong maano dyan. Wala tayong manghihinita dyan. Alam nyo sino pagkakatiwalaan namin mag-iimbestiga dyan sa mga flood control na yan? Sa 2028 na ho natin. Ang gawin nyo, kayo dyan sa Malacanang, magpalaki na lang kayo ng betlog at joga balls. Yun na lang gawin nyo. Palakihin yung mga betlog at yoga balls nyo dyan. Kasi dito sa administrasyon na to, wala na kaming aasahan. Anak ng toko, anong investigasyon? Hindi nga namin malaman kung nasa tamang katinuan to si Bangag eh. Di ba, hindi natin alam ano ba talaga, Brad, ang pumapasok sa utak mo. Nananahimik tayo dito. Ba't gusto mong sumali tayo dyan sa problema ng dalawang bansa na yan? Anak ng veteran garapata, wag naman ganun, Brad. Huwag nyo kaming idamay. Kung gusto nyo, kayo mga Marcos, punta kayo doon. Punta kayo sa Taiwan, kayo makipaggera doon. po ng naipon na records ng Wala yan si Auntie Claire. Sablay na naman yan. Ito na pinakahihintay ni Auntie Claire. Tingnan nyo naman ho, parang iiyak na yan. Tingnan, iiyak na yan ho. Labi pa lang niya, alis malunok na niya. Ito, pakinggan natin. Game. Pero ang sinabi ng Vice Presidente sa kanyang panayam ay gumagawa tayo ng kwento at sinabi natin daw na siya ay pumunta, past tense, sa Kuwait ng walang travel authority. Nag-viral ito at nasabihan pa tayong fake news. Fake news ka naman talaga. Fake. Sobrang fake news ka. Diba? Ang fake news mo. Iyan ang naratibo ng iba pang mga sumusuporta sa kanya. Kaya inalam natin kung bakit naging source na naman. Hoy, kayo dyan sa Jollibee, uwi nyo na yung mascot nyo. Ang tagal na sa Malacanang nito. Sumobra ng pagbibida-bida nito. Hinira mo ng Malacanang yan sa Jollibee. Yan, nakita nyo kumakanta siya para sa Jollibee, nakakulay red pa. Ganyan-ganyan pa siya, enak ng tawa. Sabi ko pa, anong ginagawa ni Jollibee dito? Ba't sumama siya dyan? Hoy, kayo dyan sa Jollibee, iuwi nyo na yung mascot nyo, nagkakalat na sa Malacanang. Tingnan nyo, nagkulay pink pa. Yung isang araw, nakared yan eh. Naman ng fake news ang Vice Presidente. Dahil inedit pala ang video na tinutukoy niya at pinalabas na ang aking sinabi ay pumunta siya sa Kuwait nang walang inihain na request para sa travel authority. Panoorin po natin muna ang panayam sa Vice Presidente. Fake news ka. Anong papanoorin? Hindi na natin papanoorin. Case closed. Fake news. Itong si Auntie Claire. Sabi nyo nga, Auntie Claire, hindi uubra yung ka-fake newsan mo sa amin. Ang bantot ng fake. Ang bantot ng style mo, Auntie Claire. Puro kakapikian. Kapike ang balita. Galing mismo dito kay Auntie Claire. Mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagka itong si Auntie Claire, para sumaya siya, pagka pupunta na siya doon sa punto niya, putulin nyo! Okay na. Hindi, ayoko sa'yo. Gusto ko dito kay Ma'am Karen Davila. Gusto ko makakita ng ika nga magagandang tanawin ngayong mga panahon na to. Kaya dito tayo kay Ma'am Karen Davila. Ito muna tayo kay Jack Logan. Jack Logan, game! Tapos ang sasarap ng pagkain nyo. Ay, ulitin muna Tapos natin dito. Okay. ano kayang pakiramdam na kontraktor ka ng mga dinayang flood control Teka lang, shoutout muna natin yung mga congressman natin. Shoutout kay Don Gonzales, kay JJ Suarez, dito kay One Rider Party List, Rod Gutierrez, dito kay Saldigo, Martin Romualdez. Naku, dami natin siya shoutout. Bago ka mag-umpisa, Jack Logan, ha? Shoutout muna natin yung mga magagaling na mga bonjing dyan sa House of Hindi, yung iba dyan tauhan ni bonjing. Okay? projects. Tapos ang dami mong pera. Tapos ang sasarap ng pagkain nyo. Nako. Tapos ang dami nyong travels at luxury items. Nako. Tapos ang dami nyong ari-arian. At magigising ka isang gabi
At marirealize mo na sa bawat pader at sulok ng bahay nyo, hanggang sa bawat patak ng gasolina ng sports car mo, hanggang sa bawat hibla ng luxury bags na kinukolekta mo. Hindi. At sa bawat bahay na binibigay mo sa mga kabit mo, dapat kasali yun eh. Hindi pwede mawala yung mga bet ka, di ba? Ay mga iyak at panaghoy ng taong bayan na ninakawan mo. Ano kayang pakiramdam? Ano kayang pakiramdam, mga kababayan? Di ba? Tama naman yun eh. Ano kayang feeling? Yung tipong magigising ka ng isang umaga, di ba? O kaya madaling araw, alas 3, oh. Ginising ka ng konsyensya mo dahil, sa bagay, yung mga yan. Boss Jack, sa tingin ko, hindi nagigising yung mga yan. Anak ng towa, lumalaklak ng melatonin yung mga yan para makatulog dahil dyan sa mga ginawa nilang kabalbalan, di ba? Siguro, hindi na nakakatulog yan eh, di ba? Ano yan, melatonin lang yan, tinitira nila, isang baso iniinom nila lahat, di ba? Ngayon, pagka nagising yung mga yan, tapos nakita nila, wow, ang ganda ng sports car ko. Wow, ang gaganda ng mga dingding ko. Wow, ang dami kong mga kabit. Wow, yung anak ko magko-congressman na din. Tuloy-tuloy lang ang pagpapahirap sa mga Pilipino. Yun kasi kung yung sinasabi nitong si Sir Jack Logan, nararamdaman niya ng mga congressman yung panaghoy, ha? Hindi ng salita niya, panaghoy, di ba? Yung iyak, yung hinaing, ha, di ba? Ng ating mga kababayan na nahihirapan dahil sa ginagawang pagnanakaw ng mga bonjing. Kahit papaano sa tingin naman ho natin, tao tao pa ba yung mga yan? Anak ng tao ka? Hindi, ang hirap na eh. Hindi mo na maisip na makukonsensya pa ba itong mga to? Di ba? Yung grabe ho mga kababayan, grabing kawalang yaang ginagawa nitong mga tao na to. Talagang nasisikmura nila yung tipong, okay, feeling nila ginagawa nila ng pabor ang sambayanan dyan sa pagiging congressman nila, di ba? Okay, yarin lamang na ako na congressman. Sige, magaling naman tayo pagdating sa construction. Bibigyan pa natin ng discount ang pamahalaan. Anak ng toka ng discount. Di ba? Para to sa ating mga kababayan, para to sa ating mga constituent. Doon sila nagtatago. Di ba? Yung pinapakalma nila yung sarili nila, sinasabi nila sa sarili nila, ang gagawin ko na to para sa aking mga constituent. Di ba? Ako na magko-contractor dyan. Di ba? Bibigyan ko na magandang laban ng pamahalaan at magandang kalidad para sa aking mga nasasakupan. Doon sila nagtatago. Yun ika nga ang pampakalma nila sa sarili nila. Pero kahit na anong pampakalmang gawin mo, pagka umulan tapos bumaha, kahit anong kalma yan, linoko mo ang sambayanan, ninakawan mo ang ating mga kababayan. At dahil dyan, nandito na ho ang ating isa sa ating mga iniidolo. Hindi yan si Ma'am Karen. Yan si Sir Benjamin Alright, Magalong. joining us this morning is Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mayor Magalong, good morning to you. Welcome back to Head Start. Good morning, Karen. Good morning to our viewers. Good morning Alright. to sa Ano ang naging reaction nyo sa mga binanggit ni Pangulong Marcos Jr.? Well, napakaganda nitong ginagawa niya ngayon at personally talagang tumututok dito sa flood control projects. Ano? Yan. At siguro meron siyang strategy. Palalabasin muna natin yung mga contractors muna. Hoping na yung mga contractors talagang i-disclose na nila talaga kung sino yung mga taong behind the scheme or this series of schemes. Alam naman natin kung sino yung mga taong behind that, ano? Mga politiko yan. At yung iba sa kanila dyan, nandiyan sa Kongreso. To be direct about it. Oo. Maganda punto nyo kasi ang contractor parang yun lang yung contracted to build the project. Pero yung Yes. totoo, yung nagsisingit sa budget, 'di ba? Yung nag-aapela, humihingi ng pondo para sa flood control, kongresista yun. Yun ang sumisingit sa budget nun. Yan. Totoo yan, Karen. Ano? Ang sistema kasi is yung Kongreso may daladalang ng pera, magdedemand na kagad siya ng kanyang porsyento. Maraming arrangement. Iba-ibang sitwasyon, maraming scheme eh. Gumagaling na nga sila. No? May mga scheme na behind the project, actually ang contractor yung kongresista. Sasabihan na lang niya yung actual na contractor o gagamitin ko na lang yung lisensya mo, 3% lang ang royalty mo. Ha? Pero bibigyan na lang kita ng isang project dito sa distrito ko, bigyan kita ng
multipurpose hall para at least meron kang pagkakakitaan. And at the same time, yung DPWH din, may porsyento rin. Pero nagko-complain na rin ang DPWH kasi ang sinasabi ng DPWH, sobra-sobra na rin ang kinukuha ng mga kongregista, mga politiko. Nasasacrifice na talaga yung project. Naghahabol ngayon yung contractor kung paano niya pagkakasyahin. Kaya dinadaya niya ngayon yung execution, no? Lalo-lalo na ng mga installation ng mga materyales pagdating sa flood control. We're talking about flood control lang dito, Karen. Hindi pa yung iba-ibang mga projects na pinagkakakitaan din nila. Oo. Okay. Now, you were actually the first to speak out, right? On the alleged corruption in terms of pagbibigay ng ayuda. We'll go there. Later on, we'll go there. Una ka sa nagsalita nun. I want to show you a graph. This was actually discovered by Navotas Representative Toby Tiangco, and I've been asking guests about it. This is the graph, no? In that particular graph, this is apparently a district. I think this is Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. I could be corrected on this, but that's what I found out for the 2025 budget. Ang lumalabas dito, isipin mo, yung isa doon sa NEP, 2.5 billion pesos ang DPWH budget niya. Most likely, this is for flood control or other infra. Pero nung dumating na sa GAA, lumobo ito ng 20.9 billion. So it means nadagdagan ng 18.4 billion. Yung distrito lang na yan. What is your take? Do you have an explanation? What are your thoughts? Alam mo kasi pagdating sa BICAM, konti na lang yung nag-uusap. Ang masama, okay pa yung BICAM kasi meron pa mga maaayos doon Ang pinakamahirap dito kung nagkaroon na nung small BICAM. Bali, tatlo na lang yung nag-uusap dyan. Tapos konti na rin ang mga technical people na nandyan. Kung isang pinapaalis na nila lahat para silang tatlo na lang siguro at isang pagkakatiwalaan na lang nila to record everything. Doon mo makikita yung horse trading na nangyayari. Kaya if you look at what happened to the 2025, nadagdagan ng 214 billion yung DPWH. From the NEP, President's budget, naging 214 billion ang dagdag. Pero tingnan mo yung nangyari do sa DepEd, binawasan ng 11 billion. 12. Yes. Mga 11 point something. Yeah, so tapos nakita mo yung DOTR nabawasan ng 92 billion kasi nga ang ginawa nila may deprioritization especially dun sa mga foreign funded na project or foreign assisted na project. Nilagay nila ngayon sa program. Kaya talagang significant yung reduction. Yung DSWD, I believe, nabawasan ng mga ilan kundi yun. Tapos kung ano-ano pa yung mga binawas. Alam nyo ba na hindi lang lumalabas yan, pati NCIP binawasan ng 400 million. So maraming mga ginawa. Pati yung mga priority na mga MUP, pension, at pati yung 4Ps na very well established yung parameters niyan at yung sistema niyan. Talagang significantly from the program, nilagay siya sa program. Kaya deprioritization na naman yan. Pero tingnan mo, isipin mo, gumawa sila ng AKAP na walang sistema. Nilagay nila yan despite the fact na sinasabi na nga ni Secretary Rex na ayaw ko yung AKAP na yan. Inisist pa rin nila yan. Obviously, isa lang ang purpose nun. Unang-una, pagkakaperahan nila. Pangatlo, gagamitin nila sa election. Kaya nga na-label yan as the most corrupt na budget. Now, Mayor, Palakpakan muna natin to si Mayor Benjamin Magalong. Paano na lang kung walang Benjamin Magalong? Anak ng Tokwa. Di ba? Yun lang talaga. Yun yung ika nga. Yun nung purpose noong akap na yun. Ay yung ayuda sa kapusan kita. Kabalbalan ni Bonjing yun. Una, para makapagnakaw sila. Base yan dito kay Mayor Benjamin Magalong. Pangalawa, para magamit sa politika sa eleksyon. Yun ho talaga ang purpose ng akap na yan. Huwag ho kayong magpaloko. Nangyang Bonjing na yan. May malap. Ang nangyari, sabi ni Marcos Jr., ayoko maging lame duck. Ayoko maging lame duck. Ikaw ang lame duck.
Di ba gusto mong maging presidente? Ako tapos na ako eh. Wala na akong pangarap. Tapos na. GG na ako. Ika nga, finish contract na ako eh. O ngayon, ikaw ang magiging lame duck, Martin Romualdez. Siya ang lame duck na yun. Sa totoo lang. Wala na. Hindi niya na-control ang House of Representatives. Ano na natin, bigay na natin sa kanya yun. Pagpalagay na natin na siya pa Speaker of the House. Pero base sa mga nangyayari at naririnig natin naratibo sa mainstream media at social media, hindi na ho kontrolado ni Tambaluslos ang bola. Ika nga. Sa tingin ko ngayong mga panahon na to, inuumpog niya ulo niya dun sa kanyang table na napakalaki na mayroong crocodile sa harap. Sa tingin ko sakit na ng ulo niyan eh. Kayo ba naman, anak ng tokwa, kaliwat kanan, binibira House of Representatives. Bakit? Dahil dyan nanggagaling majority ng kabalbalan na nangyayari sa Pilipinas. Kahit na anong aspeto ng ating pamumuhay, lahat ng nangyayaring kabalbalan, dyan nanggagaling. Dyan sa House. Una sa lahat, ayuda, flood control. Lagi yung sangkot ang pangalan nitong mga walang bonjing na to. Anak ng tokwa. Our legislators, whether they are Kung nandiyan lang sa tamak, ganunin mo eh, no? Pagigil eh. Diba? Hindi niya na inayos ang buhay niya. Takpan tokwa. Hindi ka... Martin Romualdez, dediretsuhin na kita. Kahit na anong gawin mo, kung hindi mo na lang ika nga tutukan ang bawat boboto sa 2028, hindi ka magiging presidente. Ika nga kung hindi mo na lang bantayan lahat ng mga botante sa 2028 at isa mo silang bantayan sa porsyento at ika nga pagka hindi mo ako binoto, lalamunin kita, hindi ka mananalo, Brad. Sinong boboto sa'yo? Yung may 200 congressman dyan? Naku, hindi ka magiging presidente dyan. Hindi ibig sabihin, binoto kang congressman, ay binoto kang speaker ng mga congressman dyan sa House of Representatives, yung mga constituent niya, niboboto ka na. Kung di ko na lang alam, majority sa ating mga kababayan, pag nakikita itong si Martin Romualdez, kung pwede lang kurutin ang pisngi sa sobrang sobrang kakyutan niya dyan sa pagiging bonjing niya. Anak ng tokwa, tanggapin nyo na ho katotohanan. Wala na, finish na ho kayo sa politika. Linamon ho kayo ng sarili nyong ambisyon. Hindi nyo ho gustong maglingkod sa sambayanan. Gusto nyo lamang magpayaman. Yun. Lolokohan tayo para sa taong bayan, para sa taong bayan. Ayuda para sa kapusang kita. Anak ng tokwa. Plano ho talaga nila, alam nyo paano? From 2025 hanggang 2028, walang humpay ang pamimigay nila ng akap nila. Hindi nga sustainable. Di ba? Ano nangyari? Ngayon, wala pa tayo dun sa mga ayudang ipinamigay. Nasa flood control pa lang tayo. Gumuguho na ang Palasyo Castillo nitong si Tamba dyan sa House. Paano na lang pagka pinuntahan pa natin, di ba? Yung ibang mga kabalbalang ginagawa nila dyan sa House of Representatives. But, at tanong naman dito, bakit yung sinabi, hindi nyo binabanatan, pumirma rin lang naman sila, di ba? Hindi nila pinayuan. Kasi mga kababayan, nung early 2024, 2023, ang presidente ho talaga ng Pilipinas si Martin Romualdez. Ngayon, na-realize nitong si Bangag, pagka hindi ko tinabla tong pinsang ko na to, anak ng tokwa, ako mayayari dito. Hindi na hinintay nitong si Marcos Jr. na umabot sa 2028 dahil alam niya pagtapos ng administrasyon niya at hindi naman magiging presidente ang pinsa niya, mayayari ho siya. Pero sa bagay, di pa naman tapos eh. Sa ayot sa gusto mo Marcos Jr., marami kang dapat ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Ano bang binigay mong deal sa Amerika kung bakit, anak ng tokwa, kaliwat kanan ng mga EDCA site ngayon? Di ba? Anong binigay sa inyong deal ng Amerika kung bakit lahat na lang ng problema nila sinasawsawan nyo? senators or congressmen, kasi a source tells me, pati senator daw hindi lang congressman, are they parking funds in provinces, right? Like ito, yung 2 probinsya na yun, no, na allegedly in Mindoro, why would they have 20 billion, 21 billion sa 2025 budget for DPWH? May nagtanong nga sa akin, anong tinatayo nila dyan? Skyway ba? Diba? Diba? Skyway na ba Diba? Do they park? Ganun na ba ang racket ngayon? Why do they do this? What's the system? Alam mo kasi, mismong isang senator ang nagsabi sa akin na, alam mo, Mayor Benji, grabe ang pagbabawas nila sa amin sa Senado.
may pa-parking pa sila. Dati-rati naman, wala naman yung parking ngayon. Na yan. Ngayon, may pa-parking. Unang-una, hindi ko nga maintindihan yung parking na yan eh. Saka ko naintindihan na lang nung nalaman ko na, meron pala. Alam mo kasi, all you have to do is go over the GAA. Makikita mo doon yung In detail. nakaranking kasi yung bawat distrito dyan eh. Kaya makikita mo kagad kung sino yung most privileged na distrito dyan. Pero, ang problema sa mga mambabatas natin, they don't really read yung entire GAA. Yes. Ang Yes. titingnan lang nila dyan is, ay, nakita ko ba yung distrito ko? Okay yung distrito ko. Okay na. Satisfied na sila dyan. But they don't look at the entire GAA. Babasahin nila yan na maayos. Hindi ganun ang ginagawa. That's the way it was explained to me. They don't really care kung anong mangyari. May bigay sa ibang lugar. Basta importante lang sa kanila is distrito ko. Oo. Have you been to a budget hearing of the HOR? When you go there, ako ilang beses ako nag-attend yan. Puro parochial concern yan. Puro parochial, ako sa amin, puro ganun lang ang hinihingi lahat ng mga yun. Nothing strategic, nothing that would support the national interest. Ang tinitingnan lang nila dyan is para sa akin, para sa distrito. Yan lang. Oo. Maganda punto niyo, Mayor, kasi sinabi nga ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon at ni Congressman Toby Tiangco, ang budget kasi, unang-una, ang kapal-kapal niya, like roughly 7 books, right? So, hindi mo babasahin lahat. Pero Yes. what's interesting is I have Congressman Toby Tiangco telling me he was asking for a soft copy. Wala daw soft copy. So how would you change? Because you did say you are willing to lead the probe into the corruption involving legislators and government officials with infra projects. But if you were going to change the system, how would you change it? Para hindi makalusot sa budget. Well, unang-una siguro, dapat yung BICAM maging transparent yan. Kasi yung budget hearing sa level ng executive, very transparent yan eh. Ang problema natin yung BICAM. Isa yan sa mga kailangan natin tutukan talaga. Kaya nga nag-iingay na kami ngayon eh. Kasi we don't want the same circumstances that will happen for the 2026. Na nung 2025, deliberation ng 2025, tahimik lahat eh. Nobody's talking about it. Yeah. Kaya talagang very bold, emboldened yung mga nasa small BICAM to do their trade and come up with this, very corrupted na 2025 na budget. This time, we don't want it to happen ditong 2026. Kaya we're now building a coalition. Kami, Mayors for Good Governance, meron pang ang gagawin na Governors for Good Governance, tatayo. Tapos yung National Budget Coalition, yung mga retired generals, pati na rin yung Catholic Bishop of the Philippines, pati na rin yung mga Christian bishops. And marami na kaming ngayon eh. And we're going to hold a special event sa Metro Manila, hopefully before the end of this year or early next month. Before the end of this month or early next month. Para Okay. talagang emphasize namin yan. Now, what should President Marcos Jr. do? Because he did, in a way, in his SONA, I would say he warned Congress that if they come up with a budget that's not aligned to his, he would return it. That's one. Mahiya naman kayo, right? That's one. Number two, he comes out with this report, but he talks about the contractors. But at the end of the day, the alleged corruption really started in the House, where his relative is the Speaker. It's the Speaker who has control of the budget. So what do you make of this? Is the President being two-faced? Is he being weak? What should he do more? At the end of the day, galing naman ito sa mababang kapulungan. Kamag-anak niya ang nagpasa ng budget na to sa mababang kapulungan. Well, yan ang nakakalungkot. Nakakalungkot siya na for the past 3 years, tahimik lang ating presidente. Pero siguro nakita niya na he has to leave a legacy. And that's the opportunity is for the next 3 years
Siguro naisip na rin niya na talagang, someone is bringing down my administration single-handedly. No? Kaya siguro gumalaw na siya. Hindi lang niya medyo madiretso, pero I've been hearing words, I've been hearing information or getting information na talagang galit na rin siya. No? At nagkakaroon na rin nga ng mga confrontation. Kaya siguro naisip na niya na he came up with this strongly worded message na mahiya kayo during the SONA para matauhan na silang lahat. And at the same time, siguro ang pinakamaganda niyang gawin diyan kasi with all this information coming in, all these leads, maraming leads yan eh. It's about time siguro na Presidente will now have to designate a lead investigator. Para Okay. tuloy-tuloy na. Ano? Oo. Tuloy-tuloy na So, investigation. you believe that the president should already choose a lead investigator? Would you be willing to be that lead investigator if a task force is formed? Sabi ko nga nun, Karen, I'm volunteering to take the lead. Ano? Anyway, I've done it before dun sa NIA investigation in 2013 when no less than President Noynoy called me up sa Malacanang. Sinabi niya, I want you to lead the investigation. Oh. At nagulat ako dun sa kwan. Hindi lang pala tip of the iceberg yung na-hit namin. Ano? Nagulat kami na ganun pala katindi. It's nationwide yung anomaly na nangyayari sa NIA. And I'm pretty sure na itong flood control and all the other anomalies in lahat ng project, talagang it's something widespread. It's something highly syndicated. Probably that's the best term na magagamit ko. Highly organized and highly syndicated. Oo. And Talagang ano na talaga eh, ano, yung galawang sindikato. a viewer right now says that the government should actually ask all the government contractors to submit to the BIR so that the government at least can collect part of the money, right, that was supposedly plundered. That would probably be the subsequent action. Ano? Ang importante muna rito siguro is makuha mo lahat muna yung mga dokumento, especially yung mga detailed unit price analysis. Malaking bagay yung mga dokumentong hawak ngayon ng COA. Because doon din kami nag-umpisa nun eh. Oo. Pero alam mo, if you're the lead investigator at hindi mo makompel yung ibang agency na mag-submit sa'yo, yun ang challenge. Kasi noon talaga nahirapan kami noon during the initial phase of our investigation to sa NIA anomalies. Ano? Kaya nga humingi pa ako ng additional na authority na talagang i-compel yung ibang ahensya na isubmit sa amin yung kanilang mga dokumento. Kasi doon lahat makikita mo na kaagad doon yung mga kalokohan doon. Oo. Actually, isa rin kayo, nauna kayo. You exposed yung kalokohan ng pagbibigay ng ayuda. So I wanted to ask you about this. So you have Representative Toby Tiangco saying that, I will quote, pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ni Speaker Martin Romualdez, dun ka daw bibigyan ng 777. Ito 7 million worth of AKAP, 7 million worth of TUPAD, 7 million worth of AIX, 7 million worth of MAIP. Ito yung medical assistance. So he says technically this isn't cash given to you, but it's set aside for you, right? And, Yes. and you were actually offered. You were offered this same amount. Well, alam mo kasi may totoo yan, ano, Karen, ano. We were also offered, pero siguro mas lesser na amount kasi Oo. ito na yung sa local government na eh. Pero maganda nito is, alam mo, nung nilabas ko yan, di ba inaccuse pa nila ako na nagsisinungaling ako at gumagawa lang ako ng istorya. Now, no less than someone in Congress is talking about it and confirming it. Ano? Alam mo, hindi lang 777 yan, Karen. Ano? Meron pa nga 30 yan eh. Oh, wow. 30. Kung ikaw ang nag-host. Grabe naman Oh yan. my. Yes. 30. Kung Galawang sindikato talaga, hindi lang ko pala 77, meron pa 30. Sige, Mayor Benji, ano yung Ikaw ang 30 host. na yan? Kaya nga nag-uunahan silang mag-imbita eh. Kung ikaw ang host, you get 30. Kaya nga Wow. nahirapan yung mismo mga regional directors ng DOH
DOLE at DSWD. Baka ang problema nila kasi is mag-ulit-ulit, redundancy. Sila na lang na beneficiary ang lagi na nabibigyan. Kaya kailangan nag-usap sila. Kaya sabi nga ng isang regional director, sa sakit ng ulo namin dyan sa 30-30-30 na yan. Sabi nila. Pero alam mo ba na meron ng 777, meron pang 30-30. Alam mo ba na meron pang 999? Ano Meron naman pa- 999? Ano yun? Oo. Meron pang 77, 30, 30, 999. Ano ba yan? Walang nga talaga tong si Bonji kung ano mga naiisip no? Yung mga certain members of Congress na medyo may position sa kanilang mga organization, sa political party nila, they don't get 777, they get 999. Wow. Inabi na sa akin yan isang beneficiary niyan. Siya na My mismo goodness. nagsabi sa akin, Mayor, ako 999 Okay. Now, So ang dami-dami nilang scheme, Oo, ang daming, is this in violation? One of the budget process of the Supreme Court decision on PDAF? Yan ang tanong ko. Does this scheme violate the Constitution in any way? Well, it completely, I would say completely, absolutely, And it's something unbelievable na pwede na lang, sumama ka lang, tapos kung sumama ka lang, you get 777, Or 999? 999. Or Patapos 30-30-30? per sortie. Per sortie yan, Karen. Paano kung nakaapat ka? Paano kung nakaanim ka? Yung iba nga, nung nakaanim sila, until nung nalaman na nung ibang mga member ng Congress na pag sumama ka pala, makakatanggap nito, dumami na, nag-volunteer. Kaya ang ginawa nila ngayon, nilimit na lang nila. Sumama ka ng napakaraming sortie, but you only get a maximum of 4. So that's still 4 times 21. That's still 84 million. Yeah. In terms of AKAP, yung mga yan. Yeah. So technically, it really smacks of patronage politics. I mean, the lower house has been known for this for years, but would you say this is the worst? Yeah, that you just mentioned the right word. Marami na ako nakausap na mga negosyante, mga politiko mismo, even people in the religious sector. Sila na mismo ang nagsasabi na this is probably the most corrupt na kongreso, sabi nila sa akin. Grabe, no? The way they explain it is ibang level ang corruption. Mismo rin na mga tao dyan sa, I would say, sa Malacanang, may nakakausap din ako dyan. Ganon din ang observation ng mga nasa uniform service. Nakakaiba talaga ang level ng corruption. Now, Mayor, what can the president still do at this point? It is 3 years to go, right? And Senator Sherwin Gatchalian says that the 2026 budget will be an education budget and the golden age of transparency. That one we have to see kung totoo, papayag ba ang mga kongresista na mabawasan, mawala yung kanilang 777, 999, 30, 30, 30. Yan ang tanong, Mayor. Good point, Karen. Siguro, unang-una, kailangan i-sustain ni Presidente ito. Walang let up. Pangalawa, kailangan na niyang magkaroon na talaga ng formal investigation para makagather na talaga ng evidence. Kasi yung mga pinapadala lang sa kanya, mga kwan pa lang yan, lead. Kailangan talagang ma-convert mo to into pieces of evidence. At sa huli, ang end result niya dapat may makasuhan. Hindi lang dapat mga kontraktor, hindi lang dapat DPWH, mga politiko dapat. Whether they are members of Congress o kaya sa local government, dapat talaga makasuhan. Dapat talaga. Regardless kung malapit sa kanya, relative niya, o kaya mga kaibigan niya, kailangan kung talagang mayroong matibay na ebidensya, kailangan may makasuhan. And that's the only way you will get the trust and confidence of the people. Bao. Dapat merong makasuhan, dapat merong makulong.
Diba? Shout out doon sa mga lahat ng congressman na nakapaligid dito kay Bonjing, no? Karamihan sa mga big time sa mga distrito nila, 'di ba? Yan yung mga yan talaga sila. Yung mga congressman na nakapaligid kay Bonjing, yan talaga. Sila talaga pinakabusog kahit tingnan niyo sa katawan. Anak ng tokwa, lalaki lahat. Ayun na nga, dito na muna tatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Konti push na lang. 953,000 subscriber na po tayo. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Palakpakan. Maraming salamat, Mayor Benjamin Magalong dito kay Ma'am Karen Davila.